Last year, pinasok ng Geely ang subcompact sedan market sa Philippines to compete with the Vios, City, Almera, MG5, and the likes. Well, subcompact sedan market is isa yan sa mga mahigpit yung competition dito sa Pinas. Kaya kung papasok ka sa market na ito, which is what Geely did, ay kailangan mo ng something new, something more to offer, or maybe something better for pricing din. Kaya kamusta itong Geely M Grand na ating car review topic ngayon guys? Totoo kayang nagawa ng Geely na mag-offer ng something more or something new to this subcompact sedan market? Totoo kayang looks may be deceiving? O pwede namang maganda ang looks at the same time maganda ang performance? Sasagutin natin yung mga tanong na yan at marami pang iba tungkol sa sasakyan na ito sa video na ito. Well, alam din natin na lately may issue yung Geely about sa aftermarket support nila. So sasabihin ko rin yung thoughts ko on this issue sa video na ito. So ready na ba kayo guys? Pag-usapan na natin yung Geely M Grand Comfort 2023. Tara, let's roll! Hello guys, pag-usapan muna natin yung kanyang specifications at saka tech and safety features. Unang-una, ang kanyang engine ay 1.5 liters, 4-cylinder, 16-valve DOHC with DCVVT technology. Ang kanyang transmission ay CVT, continuous variable, with 8-speed Tiptronic ito guys. Tapos yung kanyang power ay 102 horsepower at 5,600 RPM. Well, engine displacement is good, 1.5 liters, Tingin ko yan yung sweet spot ng mga sedan, pero not the best power in its class kasi yung Honda City I think is 114 horsepower. So yun, things to consider yun guys. Maximum torque na napoproduce niya ay 142 Newton meters at 4,400 to 4,800 RPM. Drivetrain niya front wheel drive, meron siyang electric power steering, fuel capacity niya ay 50 liters, suspension niya ay MacPherson strut sa harap at torsion beam sa likod. Sa tech and safety features naman niya guys, meron siyang ABS with EBD, front airbags, traction and stability control, hill start assist, engine immobilizer, tire pressure monitoring system, ISOFIX tethers, reverse camera and reverse sensor. Sa front side niya guys, let's take some time to appreciate yung ganda ng design na ginawa ng Geely rito. Napaka-elegante tingnan. I think kumuha sila ng inspiration sa Mercedes o kaya sa BMW guys. Tingnan nyo naman, napaka-elegant, very very formal nitong sasakyan na to, yung pagkaka-design nila. Plus, the black color guys, napakaganda niyang combination. Black color plus konting chrome sa harapan, para sa akin, nagbibigay ng elegance at ganda sa kanya. Very very formal. Pero at the same time, may touch pa rin siya na pagiging Geely. Tingnan niyo yung kanyang grill, malaking grill na may chrome at may malaking Geely badging sa harapan. Sa bandang chin niya, meron din yang chrome lining din guys. Let's talk about headlight niya. Ang kanyang headlight ay LED affairs yan, projector with LED. Tapos may daytime running light siya na LED rin. Wala siyang fog lamps pero may abang, may housing siya. Pero sabi ng Geely, kaya na raw niyan tumagos yung headlight niya sa mga heavy fogs. Kaya I think okay pa rin naman. Overall, yun lang naman yung makikita natin sa harapan niya. Hindi na nagdagdag ng masyado yung Geely. Ginawa na lang nilang parang talaga. Very, very formal at elegant yung harapan niya. Sa side naman niya guys, pinagpatuloy ng Geely yung pagiging elegante niya at very, very formal. Napansin niyo, meron siyang cuts pa rin mula sa kanyang hood, almost connecting na sa kanyang headlight, patungo doon sa likod. Parang may continuity effect yung pagkakagawa niya ng cut. Kaya parang ang ganda. Bumagay talaga siya. So kudos sa Geely for doing that. Yung kanyang ground clearance guys, ayan ay 151mm. Hindi sobrang baba, pero hindi sobrang taas. Karaniwan lang sa competition. Kaya saktong-sakto lang siya kung titingnan mo. Yun. So dito naman tayo sa side mirror niya guys. Yung kanyang side mirror, body colored, may repeaters on the side, pero hindi siya power folding. Power adjustable lang siya. At ito pa isa napansin ko sa Geely guys,
Talagang tinodo nila dito sa rim, no? Siya lang sa kanyang class ang 17 inches ang rims. Talagang tinodo niya, no? Paired sa 205 15 na tires. Kaya medyo ano, no, konti lang yung gap niya, no? Kaya mukha siyang naka-lowered. Pero bagay, no? Ang ganda ng pagkakagawa ng Geely diyan. At hindi lamang 'yan, no, binigay din nila todo-todo sa brakes kasi given na ano to, mid variant, pero lahat 'yan, no, disc brakes all the way, harap likod. Kaya kudos sa Geely for bringing that, yung mga ganyang specs sa mid variant na sedan nila na M-Grand. So yun na napansin natin sa side profile niya, guys. Sa rear end niya, guys, napansin ko sa kanya, no, hindi sobrang extravagant o hindi sobrang elegant yung ginawa ng Geely. Simple lang pero rock, no, yun yung masasabi natin sa kanya. Ito nagustuhan ko sa kanya, guys, pansinin nyo, wala siyang ducktail, wala rin siyang rear spoiler, pero may konting curve yung kanyang trunk na nagbibigay siya ng impression na para kang merong ducktail sa likod. So added formality yung binigay ng Geely sa kanya. Ito pa maganda sa kanya, yung Geely badging niya chrome, tapos piano black yung background, no? Ganda, nagaganda na ako sa combination na yan, guys. Taillight niya, all LED yan, pati signal light, reverse light, at meron din siyang rear fog lamps, guys, no? So mahalaga rin yun, no? Especially kapag malakas yung ulan, so added visibility sa likod. So kudos sa Geely for adding that. Nandito rin yung kanyang reverse camera, M-Grand badging. Nandiyan yung kanyang 3 parking sensor sa likod. Meron din siyang faux skid plate at nakatago yung kanyang exhaust, which is good, no? Napakalinis tingnan. Kaya okay yung Geely, no? Meron pa rin siyang touch dyan ng chrome lining sa baba. No, buksan natin ngayon yung trunk niya, guys, gamit yung remote. Kasi remote operated yung kanyang trunk, no? Hold nyo na siya ng konti, mga ilang seconds, bubukas. Tapos bubungad sa'yo yung 500 liters of trunk capacity, no? Galing, no? Maluwag. So hindi siya yung sobrang taas on its class, pero okay na rin, maluwag pa rin, no? Kita nyo yung kasya yung kanyang car cover plus yung ating mga camera equipments. Kasyang-kasya, maluwag pa nga sa kanya. So yun lang, ano, yung makikita natin sa likuran niya, guys. Okay, guys, so pag-usapan natin tong harapan niya. Marami tayong pwedeng pag-usapan dito, no? Una kong napansin yung kanyang dashboard, no? Very elegant pa rin, although plastic lang siya, pero yung design niya ang ganda. Ayun, no? May continuity yung kanyang aircon vents, parang Honda Civic, no, yung design niya, pero may lines, no? May iba't iba rin siyang texture, no? Gusto ko yung pagkakagawa niya dyan, ang ganda. Basta ano siya, maganda siya, ma-appreciate niyo sa personal, guys. Sa center panel niya, guys, ito ay 8 inches infotainment display. May tuner, FM, AM, may auxiliary, Bluetooth, USB. Anong kulang? Apple CarPlay, tsaka Android Auto. Wala kahit wired. Pero meron siyang easy connection sa kanyang app. No, meron kang dina-download na app para makonect mo yung phone mo wirelessly kung ayaw mo via Bluetooth. Tas para siyang Android Auto or Apple CarPlay. Pero not the best. Iba pa rin kapag ka Apple CarPlay tsaka Android Auto talaga. So sana ginawa ng Geely yun, ano, nilagyan na rin nila. Pero magrereklamo ka pa ba sa price range ito? Anyway, balik tayo dito sa infotainment display. Ano, napansin ko sa kanya, medyo malaki yung bezel. Ano, doon sa mga soft touch buttons niya. Sana nilakyan pa ng Geely yung screen. Kaya pa to mag 9 inches, I think, eh. Kasi yun, laki pa eh. Pwede sana nilang bawasan nila yung bezel. Pero again, no, magrereklamo pa ba tayo sa price range niya? At the same time, hindi ko lang type yung kanyang soft touch button dyan. Pero yung screen, overall, ang ganda niya. Maganda siya tingnan. No, hindi siya masakit sa mata. Kapag high brightness, ibig sabihin yung araw, nakatutok, readable pa rin siya. Dito naman tayo sa aircon controls niya, guys. Aircon controls niya parang MG rin yung design. Maninibago ka talaga kasi up and down siya dyan, mga knobs. No? Tapos kung gusto mong i-adjust yung fan, hinaan mo, lakasan mo, dito mo titingnan sa infotainment display. Wala siyang sariling display dito sa baba para sa mga aircon controls niya, which is okay lang siguro sa akin. Sana yan lang na nakakapanibago. Dito rin yung kanyang engine start stop button, ano. Isa pa sa napansin ko sa kanya, guys, ang dami niyang storage spaces dito. Yan, meron siya dito, may parang mezzanine siya diyan. Meron pa siya ditong malaking space din, kasya mga phone mo, wallet at iba pa. No, galing, no. Tsaka ang maganda sa kanya, mataas yung kanyang center console, no. Napapansin lang natin to sa mga talaga sa mga mamahaling sasakyan, pero ginawa ng Geely ganito. Kaya easily o madali mong abutin lahat ng nandyan. No, maganda yung pagkakadesign ng Geely dyan. So kudos sa Geely.
Ngayon yung kanyang shifter lever nandito, no? Naalala ko parang Ford Territory yung style niya. Merong konting piano black accent. Meron ding silver lining dito, no? May maganda naman siya hawakan. No, nandito yung kanyang parking brake, electronic parking brake switch, pati yung kanyang brake hold switch. No, kanyang cup holder dalawa, kasi yung ating coffee diyan, no? Kita niyo naman, meron siyang leather na armrest kaya masarap lagyan ng elbow natin, no? Okay din, yun lang naman yung leather sa kanya, yung armrest. Anyway, dito tayo sa panel gauge niya, no guys. So panel gauge niya sa comfort variant ay dalawang analog plus 3.5 inches multi-info display sa gitna, no? Sa kaliwa yung kanyang tachometer, sa kanan yung kanyang speedometer. Sa multi-info display makikita mo dyan guys yung kanyang TPMS, nandyan na rin yung kanyang odometer, temperature gauge, at saka yung kanyang fuel gauge. So kudos for Geely for adding temperature gauge, no? Isa yan sa mga nawawala na ngayon sa mga modern cars, no? Kanyang steering masarap hawakan, leather wrap, no? 3-spoke, flat bottom, no? Friendly ito sa mga medyo malalaki ang tummy. Meron siyang cruise control dito sa left na medyo piano black. Tapos sa kanan yung kanyang multimedia control, which is medyo nakakapanibago konti kasi usually, di ba, nasa kaliwa yung mga multimedia control, sa kanan yung cruise control. So medyo napagpalit lang, nakakapanibago. Yun lang naman. Ito pa isa napansin ko sa kanya guys, yung kanyang signal light, headlight controls dito. Nandito yung trip, yung word trip. Di ba usually nakikita natin yan sa may panel gauge mismo, pero ito dito, no? So hahanapin mo talaga siya na medyo maninibago ka kung gusto mo mabaguhin yung display doon sa multi-info display mo. Dito yung kanyang trunk release button, kanyang headlight adjuster, no? Sa left naman nagpapatuloy yung kanyang sa sidings niya, yung plastic na may mga silver accent. May konting leather dito, konti lang, parang armrest mo na rin siya, pero masarap patungan ng elbow. May piano black pa rin dito sa medyo busy area kasi dito yung kanyang power window switches, power side mirror switches din, no, nandyan. Speaker niya medyo high mounted dito sa taas, kaya medyo rinig mo, no? Tapos meron pa siyang tweeter dyan. Ang kanyang seat material pala guys ay fabric at may konting bolstering for driver at saka sa passenger. So yun na napansin natin sa harapan niya guys. Okay guys, so pag-usapan natin itong second row ng Geely M Grand. Una nyong mapapansin sa kanya, legroom, ang luwag dito. Kasi malaki naman talaga yung wheelbase niya compared sa competition. So magta-translate talaga yon sa malaking legroom, which is above average talaga sa mga kakompetensya niya. Dito kayo matutuwa. So kaya kudos sa Geely for doing that. Ayun, ang luwag, oh. Kasyang-kasya yung paa natin, ano. Tapos ganun din sa kanyang sidings, kung ano yung nasa harapan, nagpapatuloy dito. Mapapansin mo, meron siyang rito, no, leather wrap, leather accent dito. Tapos high mounted din yung speaker niya, may konting chrome accent dyan, no. Meron din siyang pocket cup holder dyan. Isa pang di tinipid ni Geely, meron siyang aircon vents dito sa second row, no. Bibihira yun sa mga ganitong class ng sedan, no, kaya okay yun, no. Tapos meron pa siyang USB charging port dyan at may konting lalagyan dyan. Isa pa din napansin ko sa kanya, hindi rin tinipid ng Geely yung upuan dito second row. Although fabric pa rin siya, pero may bolstering, no? Ganda, oh. Komportable sa long drive. Kasi usually sa mga ganitong type ng sedan, hindi masyadong nag-e-effort dito sa seat sa second row. Usually bench seat lang nga yan, eh. Pero ito, no, yan, meron siyang magandang klase ng seat na nilagay dito. Kasya ba 3 adults? Kasya 3 medium-sized adults dito, as usual, kagaya sa mga ganitong sasakyan. Pero mas komportable siya kasi maliit lang yung tunnel niya, no? Kaya makakaupo pa rin yung 3 medium-sized dito. Pero ideally talaga 4 lang para komportable kasi yan, ang ganda nga ng upuan niya. Wala siyang center console dito guys, no, wala. So hindi siya nalagyan ng center armrest ng Geely. Pero other than that, yun, maaaliw talaga kayo dito sa legroom niya sa second row. So yun lang guys. Okay, so let's talk about driving performance ng Geely M Grand, no. Una ko napansin sa kanya kasi nga 1.5 liter siya, no. Yan, no, yung acceleration niya malakas. Kasi compared sa competitor, tamang-tama yung 1.5 liter sa kanya. Tsaka isa rin sa nakita ko sa kanya, medyo slight yung delay niya compared sa kalaban niya. You know, kapag tinapakan mo siya,
siguro walang half a second yung response niya, nagre-respond agad siya sa acceleration mo. Yan mabilis niya nare-reach yung speed na gusto mo. Kaya for me, enough na enough talaga. At para sa akin, yun yung sweet spot ng mga subcompact sedan. Huwag ka na mag 1.3 liters, 1.2, 1.5 talaga liters na engine ang sweet spot para sa mga itong type ng sasakyan. Kaya yan di siya nahihirapan masyado mag-accelerate. Same thing sa transmission, dahil ito ay CVT. Kinda expected natin sa mga CVT, it's very very smooth yung pag-shift niya ng gears. Halos di mo nga maramdaman nag-shift siya. And for me, parang maganda yung pagkaka-CVT nito compared sa competitors din. Kaya maganda yung ginawa ng Geely dito. Mas smooth, mas hindi mo nararamdaman. Sa Vios medyo ramdam mo pa konti, pero dito hindi. Kaya kudos sa Geely for doing that. Steering niya medyo matigas na kapag medyo high speed ka, kasi nga electric power steering, which is yun naman talaga yung purpose niya para sa safety. Pero kapag nagmamaniobra ka dito guys, napakalambot. I think isa to sa pinakamalambot ng steering na nahawakan ko na sedan, kahit pa kapwa niya electric power steering. Masasabi ko na isa to sa pinaka soft ang steering niya. Ngayon, suspension niya naman guys, ang suspension niya hindi sobrang lambot, pero tingin ko nasa stiffer side siya compared sa competitors. Medyo matigas ng konti yung suspension niya. Mararamdaman mo na yung mga road bumps. Pero given na naman to na subcompact sedan, so okay lang naman yun. Hindi ka naman mag-expect ng super comfort, mala Camry, yung comfort dito. At ganoon, I think nagko-contribute din yung 50 series niya na tires. Medyo manipis kasi sa suspension niya, kaya talagang medyo nararamdaman mo yung road bumps. Isa pang napansin ko rin sa kanya, yung NVH, yung noise level niya guys. Yan, naririnig nyo siguro ngayon yung tire noise niya, especially kapag kasemento yung kalsada. Medyo rinig mo talaga Naki-cripple in talaga. Pati yung road noise, rinig mo rin. Pero engine noise, wala ka masabi. Talagang kapag hindi ka 3,000 RPM pataas, hindi mo maririnig yung engine noise ito. Pero yun nga, dahil common naman talaga sa subcompact sedan yun, yung road noise at saka tire noise. Kasi given nga sa size nila, talagang maririnig mo. Pero ito, medyo mas malakas compared sa iba. So baka sa susunod pwede pang i-improve ng Geely yung sound ceiling nitong ng M Grand. Braking, napansin ko sa kanya, dahil 4-wheel disc brake siya, wala rin ako masabi, ayos na ayos, ang lakas, talagang equally distributed yung brake force niya kasi nga may EBD siya. Tapos may rin siya, may manual mode din siya guys. Talaga mag-e-enjoy ka i-drive siya. Pag nilagay mo siya sa manual mode, yun, para kang nagda-drive ng eleganteng sasakyan, at the same time nag-e-enjoy ka. Pwede ka mag-spirited driving sa kanya. Ngayon, pag-usapan natin fuel consumption. Sa highway driving, kung ikaw ay mabait sa accelerator pedal, kaya nito mag-produce ng 20 kilometers per liter. Kapag medyo spirited yung driving mo, aggressive ng konti sa highway, kaya 17 kilometers per liter. Not super great, pero okay na, acceptable na yung ganong fuel consumption. Tipid na rin yun, malayo na mararating mo sa isang full tank doon. Isa pang nagpaganda sa kanya guys, sa fuel consumption, kapag city, doon to nakakalamang. Kaya nito mag-produce ng 9 to 12 kilometers per liter, depende sa traffic. Very spectacular yun. Sa ibang sasakyan na ganitong size, mga 8 lang kilometers per liter kapag traffic. So above average siya sa city driving when it comes to fuel consumption. Kaya kudos sa Geely for doing that. Yung driving view niya, field of view, naman, okay lang. Parang kung sanay ka sa sedan, madali mag-adjust. Parang typical sedan lang din naman. Medyo malapad lang siya ng konti, tsaka very elegant tingnan kasi yung arrangement ng lahat dito sa kanyang dashboard, ang daling maabot. So mas madaling mag-drive, kahit mag-isa ka lang, abot mo lahat. Bolstering ng upuan, yan, isa rin sa nagustuhan ko sa kanya. Yan, kapag ka magko-cornering ka, tas medyo mabilis, maramdaman mo, hawak na hawak ka ng upuan, yung likod mo. Kaya safe na safe siya. Guys, kaya yun, kudos sa Geely for doing that. Ganon din yung kanyang air conditioning, okay naman, lalo na sa likod, meron kasing aircon vents din sa likod. So dito sa harapan, saktong-sakto yung buga ng hangin sa kanya. Kaya very good, Kaya overall, ito lang napansin ko while driving this car. Okay lang guys. Ngayon, pag-usapan naman natin pricing,
Well, ang M Grand, meron itong 3 variants. Yung S 1.5 na manual transmission, ito yung pinaka-base model nila, which is 753,000. Talagang mura na yung base model niya. Yung sumunod na variant, ito yung mid variant, yung Comfort 1.5 CVT, medyo tumaas. 945,000. Malaki yung ginamp niya. Kasi malaki din yung ginamp niya sa specs, no, tsaka features. Malaki talaga. Medyo dikit siya sa top of the line, yung premium 1.5 CVT na 1,000 pesos shy from 1,000,000 pesos, which is 999,000 pesos. So medyo tumaas na rin. Hindi na siya kagaya dati nung pag-entry niya sa market natin, medyo talagang cheaper ang Geely M Grand. Kamusta yung warranty? Warranty niya 5 years or 200,000 kilometers, whichever comes first, which is mataas compared sa competitor, kaya alaga ka sa warranty. Yun nga lang, di natin alam yung after sales nila. So yun lang guys sa pricing niya and warranty. So yun guys, after seeing everything dito sa Geely M Grand, so ano ba yung thoughts ko sa kanya guys? Well, ang comfort variant niya, ito, which is yung review unit natin, tsaka yung premium variant niya, medyo expensive na rin, medyo tumaas na rin yung presyo niya. Kaya at par na rin siya sa mga competitors, like Honda City, Toyota Vios, at iba pa. So medyo mapapaisip ka na rin sa price niya. Pero isa sa mga nagustuhan ko talaga sa kanya guys, malaki yung kanyang legroom, yung cabin space niya, ang luwag, very elegant, na hindi mo masyadong makukuha sa competitors na ganito subcompact na sedan. Ganun din maporma kasi ang laki ng wheel niya, 17 inches yung wheels niya. At very very nice interior man or exterior. Talagang hindi mo mapagkakamalang mumurahing sasakyan. O hindi mo nga mapagkakamalang subcompact sedan kasi sa hitsura niya talagang very very formal. Fuel consumption niya acceptable na rin. Hindi the best, pero acceptable na rin. Pwede na para sa ganitong size, Okay din 'yon. Pero kamusta siya compared sa mga well-known competitors? Kagaya nga sabi ko kanina, Honda City o kaya yung Vios, Well, if you're going for this variant, comfort o kaya yung top of the line, medyo mapapaisip ka. Kasi yung 1.5G ng Toyota Vios na CVT, pati yung Honda City na 1.5S na CVT, almost the same or konti lang yung dagdag sa presyo niya nitong comfort or yung top of the line variant niya. At mas marami pa yung mga safety features compared dito. Unless kunin mo yung top of the line variant nito. So medyo mag-iisip ka talaga sa bagay na yon. Ano pa? Kamusta sa mga kapwa niya Chinese competitors, Well, compared sa MG, top of the line din na MG5, which is a lot cheaper, almost same yung features. Pero pansin ko, mas masarap i-drive to kaysa sa MG5. So, dagdag na lang kayo konti kung Chinese talaga hanap nyo, Okay to, marirecommend ko tong M Grand. Ganun din yung Changan Alsvin na top of the line na 1.5 liter engine din. Although, mas mura sila, pero mas marami kang makukuha feature dito. So ano gusto kong sabihin? Sa mga Chinese competitor niya, para sa akin, ito ang angat. Itong Geely M Grand. Re-recommend ko to kung Chinese ang hanap nyo. Pero kung hanap nyo ganitong sedan, sa ganitong price range, medyo mapapaisip ka talaga. Kasi yung mga Japanese counterpart niya, yun nga, hindi na nalalayo yung presyo, hindi na rin nalalayo yung mga features. Pero yun nga, panalo ka naman dito sa interior tsaka exterior. Kung gusto mo talaga yung forma nito, maganda yung Geely M Grand. So yun sa part na to guys. So yun nga dahil rin guys, gusto ko rin i-tackle sa inyo yung medyo issue ngayon, matunog ang Geely, di ba? Due to their after sales service. Ang thoughts ko naman doon guys, yamang ito ay Geely car din. Okay naman yung performance niya. Wala tayong masabi. Pero yun nga, kagaya ng mga sinasabi ko dati pa, ang mga Chinese cars about to be proven pa. Hindi pa sila sure. Wala pa silang established trust masyado sa mga Pilipino. Unlike talaga yung mga Japanese o kahit Korean cars. So kailangan pa ng time para masabi talaga natin na very reliable na din yung mga Chinese cars. Well, when it comes to after sales service, ay nang di ko sure, kasi hindi ko pa naman na-experience. Pero kagaya nga na naririnig ko, marami na rin ako naririnig na comment na yun nga, pagka Chinese car talagang matagal yung parts. Matagal siya. So something to keep in mind kapag ka ikaw ay bibili ng ganitong klase ng sasakyan. Pero yun nga, pero kung habol mo naman mag-enjoy mag-drive, I think comparable na rin to sa mga
sa mga Japanese cars or sa mga Korean cars, no, nakaka-enjoy din i-drive itong Geely M Grand na cars o kahit anong mga Geely cars. So yun lang yung thoughts ko dyan sa Geely issue na yan na medyo trending ngayon, ano guys. So ayun na nga guys, ano, sana nakatulong sa iyo yung video na to when deciding whether to buy this vehicle or not. Kung nagustuhan mo yung video na to, hit mo naman yung like button. At kung hindi ka pa nakasubscribe, click mo na rin yung subscribe button para updated ka palagi sa mga latest videos natin. So till our next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!